Ayan, so proceed naman tayo sa ating next topic, which is the prospecting. So, paano ba maghanap ng prospect para sa business mo? Ayan, I think bago ko sagutin yan, tanungin muna kita, ano ba ang gusto mong gamit? No? Gagamit ka ng pamangwit at makakahuli ka ng mga isda, pa isa-isa, maliit? Or gagamit ka ng lambat para makahuli ka ng mas maraming isda at hindi lang maliit, malaki na isda? Well, definitely, I think ang sagot mo ay yung pangalawa. Tama? Siyempre, mas mabilis at mas malaki, mas the best na huli yan. At yan ay mangyayari pag ginamit mo ang posting dito sa ating Facebook. No? Yung pagpo-post ng mga advertisement sa Facebook. Okay? Take note dyan, hindi lang pamangwit ang gamit mo, kundi lambat. Bakit? Kasi ang network po sa Facebook, napakalawak, unlimited. Hindi lang po Pilipinas, hindi lang lugar mo ang ka-Facebook mo, kundi marami at iba't ibang bansa. So, diyan, nasasala mo na agad, no? Kung sino yung mga small fish versus big fish. Kasi pwedeng mahuli mo dyan is talagang malalaking isda. Okay? At alam naman natin, importante ang sorting. Sometimes kaya ka nahihirapan sa pagre-recruit kasi ang kinukuha mo ay mga taong hindi naman interested sa negosyo mo. Pinipilit mo yung taong ayaw. So definitely hindi sila yung quality na tao na para sa business mo. So kung nagpo-post ka, diyan malalaman mo kaagad sino yung mga magla-like or magko-comment at yun yung mga taong dapat mo lang kausapin kasi sila yung mga interested or even sila yung mga qualified na prospect para sa business mo. Okay? Now, paano nga ba mag-post, no? Or ano yung mga tips gamit ang posting? Well, isa po sa mga natutunan ko na nung nag-start kami sa online marketing is building traffic. Okay? Bakit importante yung traffic? Kasi when there's a traffic, take note, may attention. Tama ba? Halimbawa, itong bus, dumaan sa gitna ng kalsada. Makikita mo yung ibang mga sasakyan humihinto because it already builds traffic. May congestion eh. So, doon napapansin ng mga tao. Tama? So, ganun din sa internet or sa online. No? Kailangan magkaroon ka ng traffic or may attention ka makuha sa tao. Sa Japan, ang tawag po nila sa traffic is the king of the network marketing. Kaya kung dyan ina-apply nila, dito, pwede rin natin i-apply yan. Now, paano nga ba mag-build ng traffic? Dalawang klase lang ang pwede. Una, yung may bayad. Okay, yan yung mga Facebook advertisement na tinatawag. Makikita nyo yan sa may right side ng ating Facebook. Or even dumadaan yan sa newsfeed, naka-sponsored by nakalagay. Even sa Facebook, makikita mo yan sa newsfeed mo. Or kahit nag-logout ka, may mga nakikita ka pa rin iba't ibang klase ng mga advertisement. At yan pong lahat ng yan ay may bayad. Okay, tanong, ano ba ang gusto mo? Yung may bayad or libre? Siyempre, libre. No? Kung meron namang paraan na makapag-advertise ka ng free, why not gamitin mo yung libre? Lalo kung nagsisimula ka pa lang. Although if you have money to invest, then wala namang problema. You can use a Facebook advertisement. Pero sa mga nag-i-start pa lang, I recommend gamitin mo yung libre. Now, tanong, paano nga ba mag-build ng traffic ng, sa internet? Napakasimple, no? Lalo kung libre ang hinahanap mo. Siyempre, through posting, unang gagawin mo is mag-post ka ng multiple. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. If you can build at least 7, no? Makapag-ipon ka ng post na 7, sunod-sunod, magkakasunod, the best. Okay? Why? Take note, ang newsfeed dumadaan. Umaandar po yan, no? Pag ang mga friends mo nagpe-Facebook, nagpo-post, no, dumadaan yan sa newsfeed. Ikaw nagpo-post ka, dumadaan din sa newsfeed nila. So definitely, kung iisa lang yung pinost mo, hindi ka nila mapapansin. Okay? Lalo kung hindi pa quality yung pinost mo na advertisement or na picture, hindi ka nila papansinin. So para kanila mapansin, dapat marami or at least magkakasunod na posting. Okay? Importante yan. Kung kaya mo makapag-post ng 7, sunod-sunod, the best po yun. Para pagdaan ng newsfeed nila, mapapansin ka. Okay? Importante din po na dapat quality ang ating post.
no, is one way of building traffic or attention, no? Kasi nakikita nila, wow, ang ganda, may catch agad. Okay? And syempre, magpo-post ka din during peak time. Paano malaman yung peak time? Tingnan mo yung number of chat mo na friends na naka-online. Kung saan yung may pinakamarami kang naka-online na chat friends, that is the time na peak time mo yun sa pagpo-post. Which is definitely based on experience, mga 9 p.m. onwards yung peak time yan. Kasi yan yung time na tapos sila lang kumain, nakapagtrabaho ni sila, wala na silang gaanong ginagawa. Okay? So, next, saan ka nga ba magpo-post? Ayan, ito maraming tanong dito. Okay? Kasi hindi nila alam kung saan ba dapat. Okay? Kasi may mga posting tayo na kung saan pwede ka mag-post sa timeline. Okay? Even mga group pages. Okay? Marami yan. We have our own Shiloh group pages. Okay? Marami din yan. And we even have a fan page. Ayan. So, saan ka dapat nagpo-post ng mga activities mo or ng mga pictures mo or mga messages? Siyempre, yung tatlo, no? You can choose to post on your timeline, Shiloh group page, or even the fan page. Now, bakit may question mark yung group page? Ito yung mga pages po ng ibang group. Based on experience, no? Nag-try po kami dati na mag-post ng multiple sa mga groups na hindi naman sa amin. So, dito kami naka-experience na kung saan palagi kami nabablock yung aming account sa Facebook, no? Nasususpend kami ng 7 days, 15 days, even up to 30 days. Kasi nga, may mga onliners or mga members dun sa group na ayaw nila yung pinopost mo. So, wala kang choice. Definitely, bablockan nila. Lalo kung di ka kilala. So, iwasan nyo po mag-post sa mga group pages na hindi naman sa inyo or hindi naman authored or related sa business nyo. So, mahirap po yan based on experience. Okay lang kung sa ating group page. Yan, pwede. You can post as much as you can. Okay? So, ang sagot, no? Actually, meron pang dalawang pagpipilian. Timeline or group ba? May mga advantages kasi at disadvantages ang bawat posting sa timeline at group. Ano yon? Sa timeline, pag nag-post ka dyan, okay, automatic yan, makikita ng lahat ng friends mo. Lalo kung naka-online sila. Dadaan yan sa newsfeed nila. Okay? Unlike sa mga group pages, unless open page, pero pangkaraniwan kasi ang group page ng Shiloh, secret. Okay? Pag naka-secret page yan, kung sino lang yung member doon, siya lang makakakita ng post. So, hindi yan dadaan sa timeline mo, sa newsfeed. So, hindi yan makikita ng mga friends mo. Yun po yung limitation ng secret group. Okay? Now, ano naman yung disadvantages ng timeline? Wala siyang notification, no? Yun naman yung another problem sa timeline, no? Hindi siya nagno-notify sa mga friends mo. Pag dumaan sa wall yan, sa newsfeed at nalampasan na sila, hindi na nila makikita yung posting mo. Lalo naka-offline sila on that day. Hindi sila naka-online. Unlike pag group, no? Pag group yan, nag-post doon, may notification, makikita nila yung kulay pula. May bilang doon sa may upper right side. So, meaning pag napansin nila may red siya at may number doon, i-open nila. Okay? Kasi nagno-notify. Meaning na kahit naka-offline sila, kahit kinabukasan sa makalawa, pwede pa rin nilang tingnan yung post. Unlike sa timeline, pag nalampasan na, wala na. Okay, so, ang tanong, so saan pala ako magpo-post? Well, definitely the answer is both. No? Post mo muna sa timeline mo para makita ng mga friends mo during peak time. After nun, send mo kaagad sa group. Post mo rin sa group. Para yung mga prospect mo doon, ng mga positive na is mabibuild mo yung interest nila. Okay? So, most likely, ang timeline ginagamit po yan sa pagpo-post at ang group is for keeping. Yan yung main purpose po ng dalawang posting type natin sa internet. Okay? Meron pang pangatlo, yung chat room. Actually, ito hindi naman halos ginagamit sa posting. Pag may mga importanteng notice, ito po yung gamit
kadalasan ng chat room. May mga urgent notices ka o kaya mga schedule. Ayan, pwede mo i-post sa chat room. Okay? So, yun po yung mga advantage, disadvantage ng timeline group and chat room. Next, pag-usapan naman natin, ano pa ba yung mga other post activities na nakakapag-build ng traffic? Okay? Pag sinabing traffic, ito yung marami magla-like, marami magko-comment. Well, definitely based on experience, yung pag-change ng profile. Isa yan sa paraan, no? If you want to build traffic or more likes, more comment, no? Hilig ng Pinoy yan. Pag nakita nila, uy, bago yung profile, nagla-like sila. Lalo kung yung profile na pinalit mo is mas maganda kesa dun sa nauna. So, it builds attraction and attention. Ganon din sa cover photo, no? Pag nakita nilang maganda yung klase ng cover photo na ginawa mo. Okay, ano pa? Posting, no? Thoughts and quotation. Ayan. Importante din ito, no? Na dapat nagpo-post ka rin ng mga ganito. Kaya lang pili ka, no? Sometimes kasi, take note lalo yung mga quotes and thoughts, no, na pangit, hindi maganda. Okay? Kasi nagre-reflect yan sa iyo eh. So, take note, dapat yung mga pinipili mong thoughts and quotation is something of value. It gives value to others, no? Huwag yung medyo negative ang dating. Kailangan may value silang mapupulot sa mga thoughts and quotations mo para maraming like. Ano pa? Selfie, pictures. Ayan, is very normal yan. Hilig ng mga Pinoy na pag may mga selfie, nagla-like sila. Another is posting of AIM activities. Importante naman to in building trust sa mga clients, no? Dapat nakakita nila in actual, no, na natanggap mo yung remittance, naghulog ka ng remittance, o kaya nag-ship ka ng package, na-receive mo yung package. Okay? It's very important na dapat may post ka nyan. It's an activity no? Na yung mga clients mo, madaling mag-build ng tiwala pag nakikita nilang natatanggap at nasi-ship yung product sila. Ganun din sa pag-purchase ng mga global package or membership package. Yan, dapat naka-post yan. Even yung mga reorders, lalo't marami. No? I-post mo. Kailangan ng activities offline. Kailangan nakikita yan sa online. So, build pictures, no? Build post through your activities. Kahit yung mga simple lang, simpleng may kausap, simpleng nagpunta sa office, simpleng, di ba, mga status lang na text message na may reorder kang sabon, kape, okay, post mo. No, importante 'yun no? Para nakikita ng clients mo active ka sa online. Kasi kung walang nakita diyan na activities about AIM, then you have no business at all. Ganun ka simple 'yon. Ano pa, mga trainings and event, no? Dapat nakikita din 'yan sa wall mo, sa timeline mo. So kung may mga field activities, mga speakers from Manila o kaya sa lugar nyo mismo may mga presentation, attend ka, no? Napaka-importante, and build pictures para meron kang ipopost, no? Either OPP man yan, training man yan, CSL or whatever kind of events. And number 6, you can post also mga video links. Ito medyo uso ngayon, yung mga links sa video, no? Mas attractive ngayon sa tao yung video compare sa mga picture. Dati kasi hilig mga picture, pero ngayon most nakaka-attract yung mga video links, no? Kahit yung may iksi lang. Here's the example po ng mga post activities like quotes, remittance. Ayan, nakita nyo kung pinicturean yung mga napadala, sinip out yung package, okay? Ano yung mga orders ng GP, reorders, or even mga events, no? Pinopost po namin yan para nakikita ng mga clients natin. Next, ano pa? We can also post mga video links. Sabi ko nga, napaka-effective nito. Basta pili ka lang yung mga maiksi. Marami yan sa YouTube. You can post mga AIM presentations, pop videos, even lalo na mga testimony and success stories. No? Kasi sometimes nakita nila, yung sakit nila pareho sa testimony na pinost mo, nakaka-attract agad. Or even yung mga success story na same course nila, kunyari engineer, o kaya dating low profile, no? Na-attract sila dyan sa mga postings na ganyan. Definitely, it generate likes and comment. Next, ano pa? Now, kung gusto mo naman ng maraming
maraming magla-like or magko-comment sa iyong Facebook. Sundin mo yung mga tip na ito. Una, dapat sa picture post mo, it has something of a quality. Yun lang, kailangan medyo magaling ka dito. You must be artistic or marunong ka mag-design. May mga applications kang ginagamit para makapag-create ka ng ganitong klaseng post. Ito yung example, no? Kasi pag nakita mo talagang wow, 'di ba? Picture pa lang, ila-like mo talaga eh. Kahit hindi mo pa siya nababasa kasi ang maganda yung pagkaka-create niya. So, dapat dito medyo may originality ka rin, no? At magaling ka sa mga pag-e-edit or gagawa ng mga ganito. Now, kung may pangalan, take note, pwede rin naman kokopyahin, kaya lang, iba pa rin pag original galing sa yung post. By the way, kung kokopya kayo, ingatan nyo yung mga pangalan at contact number, ha? Baka mamaya, send kayo ng send, sa iba pala kumontak, sa iba kumausap, so sayang naman yung prospect mo. So, kung kokopya ka, be sure dapat na-edit mo, walang pangalan, or walang contact number. Next, na nagbibigay ng maraming likes, well, definitely, be the product of your own product, no? Kung ikaw mismo may mga sarili kang testimony, the best yun. Yun yung i-post mo. Kasi doon nakikita, na-attract ng mga clients mo eh. Pag ikaw mismo nakita nila, nag-improve. Ikaw mismo gumaling sa product. Ikaw mismo gumanda sa product mo. So, i-post mo siya. May before and after, the best ng mga testimony. Or, you can even create a short video ng mga testimony and success stories. Definitely, yan po, napaka-lakas ng attraction yan sa online. Okay? So, gawa kayo, yung mga maiksi lang. Next, ano pa? Siyempre, mga awards, promotions, and recognitions. It build more likes. So, kung ikaw na-promote, post mo agad. Umattend ka ng mga events na ikaw na na-promote, post mo. It's very important, no? Hindi po lahat ng tao sa pera lang nakatingin. Sometimes, mas masaya sila, they enjoy na nare-recognize sila in public. Nakikita nila na yung mga pinaghirapan nila is nire-recognize. Okay? That's why it build more likes. No? So, sa Shiloh, meron tayong mga ladder of success. We even have the top 10 earners monthly. So, nakikita nyo naman kung gaano siya ka-effective. No? Pag nakikita ng mga prospect nyo na nasa top 10 kayo. So, be sure to post this kind of mga activities sa inyong Facebook account. Next, ano pa? Another tip, no? Sa pag-online, importante po dito is do not use share. Okay? Ang kailangan mong gawin is just to copy and paste any kind of post. Bakit? Kasi pag nag-share ka lang, no? Kunyari, kinilik mo lang yung share ng post ng ibang tao, definitely, lahat ng magla-like at magpo-post, makikita niya. Magno-notify din sa original na nag-post nung shinare mong posting. So, okay lang kung kakagrupo natin yan. Pero what if it came from other groups? So, definitely, baka masulot sa'yo yung clients mo or yung prospect mo. So, iwasan mo yung pag-share. No? Kasi, pwede kang mawalan ng client or prospect when you use share. So, all you have to do is just to copy and paste, no? Kung laptop yan, just use Ctrl-C, Ctrl-V. Kung cellphone naman, long press, no? Para makopy and paste mo yung posting. And again, remind ko lang, remove those contact numbers kasi baka sila ang kontakin, hindi ikaw. Okay? Importante po yan sa pagpo-post. Ito, napaka-importante naman ang susunod. Tagging. Ayan. May mga members ako dati, pag nagtatag, lahat. Hindi lang members, pati prospect tinatag na. Mali po yun, no? Mali po yun. We have experiences, ang dami na po, na nasulutan kami is because of tagging. Bakit? Kasi once sinatag mo sila, lumalabas yan sa timeline. Pag lumabas yan sa timeline, posibleng makita ng mga friends nila, okay, na member na rin ng AIM Global. What if yung friend na yon kamag-anak? Remember, blood is thicker than water. Kahit anong gawin mong kausap dyan, kung mas tiwala siya sa kamag-anak niya, dun pa rin sasali yan. Kahit nauna ka nag-present sa kanya, kung nakita ng kamag-anak yan, wala kang magagawa.
So, para maiwasan, no, wag muna kayong mag-tag ng mga non-members. Okay? If you want to protect your clients or prospect. Now, kung nag-member naman na, nagbayad na, nag-pay in, well, that's the time na tag mo. Simulan mo na itag, no? Tag mo ng tag, no? Kasi may mga members na bago, nahihiya, hindi makapag-post, o kaya walang time para mag-post, no? Definitely, ikaw ang kailangan gumawa para sa kanila, para makapag-build sila ng network. Otherwise, walang mangyayari sa network nila through online. No? At take note, diyan ka makakakuha ng mga panibagong prospect or clients, no? Pag tinatag mo yung members mo at inaabangan mo yung mga magla-like at magko-comment sa kanila. Okay? So ugaliin mo mag-tag ng mga members at future members, except again, non-members. Remember, ito another tip sa posting. It's a numbers game. No, if you want to gain more prospect or more pay-in, more downlines, simple lang, damihan mo friends mo. Okay? Kasi hindi ka makakapag-recruit pag ang friends mo is very limited, no? Gaya nito, example kay Peter, meron lang siyang 90 friends, no? So paano 'yan makaka-recruit? Unless those 90 are quality, pero I doubt, no? Kakaunti talaga. Remember, it's a numbers game. Kung gusto mong maraming pay-in, damihan mo ang friends mo. At madali lang naman magparami ng friends. Yung 90 na yan, paramihin mo. No? Isa-isahin mo yung mga friends mo at sigurado may mga friends pa yan. Importante, may mutual kayo kahit isa lang. Okay? Na friends. Dapat mutual ka kahit isa. So, makakapag-build ka na dyan ng prospect. Okay? Na another important about posting is the speed. Speed is the name of the game, no? Importante dito yung maagap ka. Pag may nag-like, nag-comment, dapat kausapin mo agad. Build conversation, chat mo agad, PM mo. No? Kasi pag pinagpalipas mo yung araw, kunyari bukas mo pa siya kinausap, malamang nalimutan niya na kung ano yung nilike niya sa post mo. Ang script pa naman ganito, thanks for liking, tapos ask ko lang friend, paano yung nagustuhan mo sa pinost ko? Kinabukasan na, dinalimutan niya na. So kung magpo-post ka lang be sure ready ka, no? Nakatuto ka kasi pag may nag-like, nag-comment, dapat nakakausap mo agad 'yan, no? At ang problema, pangkaraniwan ganito. Nag-like, nag-comment, nakita ng mga hindi mo kagrupo, hindi nating kagrupo, kinausap ngayon, di nasulutan ka pa. Sayang yung prospect mo or client mo, tama? So, it's very important na be real time, no? Kung nagpo-posting ka, make sure na ready ka. Pag may nag-like, may nag-comment, PM mo agad. At simple lang yung script, dugtong mo to. Thanks for liking. Ask ko lang, friend, if ano ba yung nagustuhan mo sa pinost ko. Kailangan may question sa dulo. Wag lang thanks for liking. Kasi, pag thanks for liking, simple lang sagot niyan, thumbs up. So, kung may tanong ka, sigurado may sagot. Okay? So, importante may kasunod siya. Next, inviting naman. Yan, pag-usapan natin. Kasi, ito yung pangkaraniwang problema ng mga bagong members. After nila magkaroon ng mga prospect, hindi nila alam paano mag-invite. So, paano nga ba at saan ka nga ba mag-i-invite sa online? Well, definitely, marami kang choices na pwede mong pag-imbitahan sa online. Sa mga beginners, no, pwede kang mag-invite sa group page. We have Shiloh Entrepreneurs na group page na kung saan dito pwede kang mag-build ng interest. Kunyari yung prospect mo hindi pa interested, you can add him here, no? Kasi madali itong i-manage. You can add, delete anytime you want at hindi yan nakikita na gaya ng sa chat room pag may nagli-leave. So, mas maganda kung nasa group page. Okay? Add mo lang sila dyan kung hindi pa sila totally interested. We have the 3-way chat room. Dito naman kung nangangailangan ka ng support, lalo kung bago ka pa, hindi mo alam paano kumausap ng tao, you can use the 3-way chat room. Ikaw yung isa, prospect mo yung isa, at yung upline mo yung isa, leader mo yung isa. Siya yung tutulong para kumausap sa prospect mo. You can use this 3-way chat room. We also have the small OBP or online business presentation. Mga 8 to 10 guests or attendees
ang nandoon. At maiksi lang din ito. We also have the quick OBP. Ito naman yung mga online presentation, maiksi lang din, no? Pero mas maraming guest. Nasa attendees nito, nasa mga 50 to 70 attendees. Okay? Or 30 to 70 attendees. Next, we have the advanced, no? Para naman sa mga may mga konti ng kaalaman sa business. They can use the fan page, which is most likely building interest din. Pero dito, pwede mong gamitan ng promotional advertisement, yung may mga bayad, para mas lalong dumami ang prospect. You can do one-on-one, no? Para sa akin, ito po yung pinakamabilis na pag-i-invite, no? Or pagbi-build ng interest using the one-on-one. Kasi napakadali lang, magsisend ka lang ng mga write-ups. In case hindi niya, kasi tatanungin mo muna anong gamit. Can you use malakas ba yung signal mo? Gumagamit ka ba ng free data or Wi-Fi? Pag sinabi niyang Wi-Fi, you can send mga video links para mapanood niya, or you can even send mga picture slide presentation. Gawa ka ng maiksi lang. Okay? Or even mga write-ups kung in case hindi niya kayang ma-open. Okay? Kasi mga babasahin lang ang pwede sa free data. Then we have the full OBP. Ayan, full presentation. Ito na yung detailed presentation po na halos umaabot ng 1.5 oras. At jam-pack to. Ito na yung maramihang mga attendees. Nasa 100 to 150 attendees. And last, we have the Bali 1 chat room. Dito naman kino-close yung mga guests mo. Okay? Lalo kung interested na or kailangan na lang ng konting sundot, no? Dito yan ini-invite sa Bali 1 chat room. Meaning, meron kang guest na isa, kasama ka, plus maraming leaders na tutulong sa'yo para i-close yung prospect or client mo. Wow, ito naman yung problema, no, na iniisip din ng iba. What if, no, kung sinama ko sa page, sa grupo, baka masulutan ako. Well, to tell you honestly, no, sa logo pa lang ng Shiloh, kung titingnan natin, it signifies simple word, teamwork, tulungan, nagkakaisa, working hand in hand. Makikita nyo yung mga tao na nagkakaisa. So dito, hindi po namin tinotolerate yung word na sulutan in our group. Definitely, lalo ako, ayaw na ayaw ko po niyan. Okay? At simple lang, para malaman namin yan. We can trace it, no? Lalo kung nag-a-add kayo sa group page, malalaman namin sino nag-invite. So kung ito, nag-member sa iba at ikaw nag-invite, definitely, there's something wrong. At yun, aayusin namin. Ganun din, no? Sa mutual friends, malalaman mo kung kanino siyang prospect. Okay? Kasi sa mutual friends mo lang, alam mo na kung sino ang nag-invite sa kanya. So, in these cases, no, in case may mga na-encounter kayong mga situation ng sulutan, report nyo lang sa amin, sa mga leaders nyo, para matulungan namin kayong maayos. Okay? Remember, no, although there's a freedom of choice, no, alam natin merong karapatan na isang tao na mamili kung sino ang gusto niyang kasama, pero sometimes you have to respect, no? Respeto, napaka-importante, no? Kung alam mong in-invite na ng iba, hindi mo na kailangan kausapin. Pwede mong kausapin, pero iti-up mo yung nag-invite sa kanya. And that's teamwork. At yun po yung kultura na binibuild namin dito sa grupo. No? Kung alam mong in-invite siya ng ibang tao, tulungan mo pa siya na i-build yung taong nag-invite sa kanya. And that's how you give it. When you give it, take note, you get it. What goes around simply comes around. No? Do not do unto others what you do not want to do unto you. Kung negative yung ginawa mo sa tao, sigurado negative din yung babalik sa iyo. Or worse, no? More than times pa yung babalik sa iyo. Yan po yung law of karma. Okay? So, teamwork, no? Let's do teamwork sa Shiloh po. Then, ano pa? Paano ka nga ba mag-i-invite sa online? Another case is yung expert na. Ito yung para sa mga alam na or marunong na talaga sa business. You can use the messenger call for follow-up and Q&A kasi ito direct to the point na. Pag may mga tanong, sasagutin mo live. We have the Skype presentation for the live business presentation and the webinar for the live training presentation. Ito, medyo mabilis to, no? Kung gusto mo may close ka agad ang prospect or clients mo, you can use this expert, no, invitation style, no? Kasi ito gumagamit talaga ng speed and quality. Kasi live no? Kung may mga tanong siya na nasasagot agad at nakikita niya yung kausap.
That's why sometimes tatanungin mo talaga, ano ba gamit ng prospect mo, Wi-Fi or free data? Kasi kung Wi-Fi, you can use this at once. Kung free data, hindi siya applicable. Okay? Importante po yun. Okay? So, bago, nahihiya, hindi makapag-post, o kaya walang time para mag-post, no? Eh, definitely, ikaw ang kailangan gumawa para sa kanila, para makapag-build sila ng network. Otherwise, walang mangyayari sa network nila through online. No? At take note, dyan ka makakakuha ng mga panibagong prospect or clients. No? Pag tinatag mo yung members mo at inaabangan mo yung mga magla-like at magko-comment sa kanila. Okay? So, ugaliin mo mag-tag ng mga members at future members. Except, again, non-members. Remember, ito, another tip sa posting. It's a numbers game. No? If you want to gain more prospect or more pay-in, more downlines, simple lang. Damihan mo friends mo. Okay? Kasi hindi ka makakapag-recruit pag ang friends mo is very limited. No? Gaya nito, example kay Peter, meron lang siyang 90 friends. No? So, paano yan makaka-recruit? Unless those 90 are quality, pero I doubt. No? Kakaunti talaga. Remember, it's a numbers game. Kung gusto mong maraming pay-in, damihan mo ang friends mo. At madali lang naman magparami ng friends. Yung 90 na yan, paramihin mo. No? Isa-isahin mo yung mga friends mo at sigurado may mga friends pa yan. Importante, may mutual kayo kahit isa lang. Okay? Na friends. Dapat mutual ka kahit isa. So, makakapag-build ka na dyan ng prospect. Okay? Another important about posting is the speed. Speed is the name of the game. No? Importante dito yung maagap ka. Pag may nag-like, nag-comment, dapat kausapin mo agad. Build conversation. Chat mo agad, PM mo. No? Kasi pag pinagpalipas mo yung araw, kunyari bukas mo pa siya kinausap, malamang nalimutan niya na kung ano yung nilike niya sa post mo. Eh, ang script pa naman ganito. Thanks for liking. Tapos, ask ko lang friend, paano yung nagustuhan mo sa pinost ko? Kinabukasan na, dinalimutan niya na. So, kung magpo-post ka lang be sure, ready ka. No? Nakatuto ka kasi pag may nag-like, nag-comment, dapat nakakausap mo agad yan. No? At ang problema, pangkaraniwan, ganito. Nag-like, nag-comment. Nakita ng mga hindi mo kagrupo, hindi nating kagrupo. Kinausap ngayon, dinasulutan ka pa. Sayang yung prospect mo or client mo. Tama? So, it's very important na be real time, no? Kung nagpo-posting ka, make sure na ready ka. Pag may nag-like, may nag-comment, PM mo agad. At simple lang yung script, dugtong mo to. Thanks for liking. Ask ko lang, friend, if ano ba yung nagustuhan mo sa pinost ko. Kailangan may question sa dulo. Wag lang thanks for liking. Kasi, pag thanks for liking, simple lang sagot niyan, thumbs up. So, kung may tanong ka, sigurado may sagot. Okay? So, importante may kasunod siya. Next, inviting naman. Yan, pag-usapan natin. Kasi, ito yung pangkaraniwang problema ng mga bagong members. After nila magkaroon ng mga prospect, hindi nila alam paano mag-invite. So, paano nga ba at saan ka nga ba mag-i-invite sa online? Well, definitely, marami kang choices na pwede mong pag-imbitehan sa online. Sa mga beginners, no, pwede kang mag-invite sa group page. We have Shiloh Entrepreneurs na group page na kung saan dito, pwede kang mag-build ng interest. Kunyari, yung prospect mo hindi pa interested, you can add him here. No? Kasi madali itong i-manage. You can add, delete anytime you want. At hindi yan nakikita na gaya ng sa chat room pag may nagli-leave. So, mas maganda kung nasa group page. Okay? Add mo lang sila dyan kung hindi pa sila totally interested. We have the three-way chat room. Dito naman kung nangangailangan ka ng support, lalo kung bago ka pa, hindi mo alam paano kumausap ng tao, you can use the three-way chat room. Ikaw yung isa, prospect mo yung isa, at yung upline mo yung isa, leader mo yung isa. Siya yung tutulong para kumausap sa prospect mo. You can use this three-way chat room. We also have the small OBP or online business presentation. Mga 8 to 10 guests or attendees ang nandoon. At maiksi lang din ito. We also have the quick OBP.
Ito naman yung mga online presentation, maiksi lang din, no? Pero mas maraming guest. Nasa attendees nito, nasa mga 50 to 70 attendees. Okay? Or 30 to 70 attendees. Next, we have the advanced, no? Para naman sa mga may mga konti ng kaalaman sa business. They can use the fan page, which is most likely building interest din. Pero dito, pwede mong gamitan ng promotional advertisement, yung may mga bayad, para mas lalong dumami ang prospect. You can do one-on-one, no? Para sa akin, ito po yung pinakamabilis na pag-i-invite, no? Or pagbi-build ng interest using the one-on-one. Kasi napakadali lang, magse-send ka lang ng mga write-ups. In case hindi niya, kasi tatanungin mo muna anong gamit. Can you use malakas ba yung signal mo? Gumagamit ka ba ng free data or Wi-Fi? Pag sinabi niyang Wi-Fi, you can send mga video links para mapanood niya, or you can even send mga picture slide presentation. Gawa ka ng maiksi lang. Okay? Or even mga write-ups kung in case hindi niya kayang ma-open. Okay? Kasi mga babasahin lang ang pwede sa free data. Then we have the full OBP. Yan, full presentation. Ito na yung detailed presentation po na halos umaabot ng 1.5 oras. At jam-pack to. Ito na yung maramihang mga attendees. Nasa 100 to 150 attendees. And last, we have the Bali 1 chat room. Dito naman kino-close yung mga guests mo. Okay? Lalo kung interested na or kailangan na lang ng konting sundot, no? Dito yan ini-invite sa Bali 1 chat room. Meaning, meron kang guest na isa, kasama ka, plus maraming leaders na tutulong sa'yo para i-close yung prospect or client mo. Wow, ito naman yung problema, no, na iniisip din ng iba. What if, no, kung sinama ko sa page, sa grupo, baka masulutan ako. Well, to tell you honestly, no, sa logo pa lang ng Shiloh, kung titingnan natin, it signifies simple word, teamwork, tulungan, nagkakaisa, working hand in hand. Makikita nyo yung mga tao na nagkakaisa. So dito, hindi po namin tinotolerate yung word na sulutan in our group. Definitely, lalo ako, ayaw na ayaw ko po niyan. Okay? At simple lang para malaman namin yan. We can trace it, no? Lalo kung nag-a-add kayo sa group page, malalaman namin sino nag-invite. So kung ito nag-member sa iba at ikaw nag-invite, definitely, there's something wrong. At yun, aayusin namin. Ganun din, no? Sa mutual friends, malalaman mo kung kanino siyang prospect. Okay? Kasi sa mutual friends mo lang, alam mo na kung sino ang nag-invite sa kanya. So, in these cases, no, in case may mga na-encounter kayong mga situation ng sulutan, report nyo lang sa amin, sa mga leaders nyo para matulungan namin kayong maayos. Okay? Remember, no, although there's a freedom of choice, no, alam natin merong karapatan na isang tao na mamili kung sino ang gusto niyang kasama, pero sometimes you have to respect, no? Respeto, napaka-importante, no? Kung alam mong in-invite na ng iba, hindi mo na kailangan kausapin. Pwede mong kausapin, pero i-tee-up mo yung nag-invite sa kanya. And that's teamwork. At yun po yung kultura na binibuild namin dito sa grupo. No? Kung alam mong in-invite siya ng ibang tao, tulungan mo pa siya na i-build yung taong nag-invite sa kanya. And that's how you give it. When you give it, take note you get it. What goes around simply comes around. No? Do not do unto others what you do not want to do unto you. Kung negative yung ginawa mo sa tao, sigurado negative din yung babalik sa iyo. Or worse, no? More than times pa yung babalik sa iyo. Yan po yung law of karma. Okay? So, teamwork, no? Let's do teamwork sa Shiloh po. Then, ano pa? Paano ka nga ba mag-i-invite sa online? Another case is yung expert na. Ito yung para sa mga alam na or marunong na talaga sa business. You can use the messenger call for follow-up and Q&A kasi ito direct to the point na. Pag may mga tanong, sasagutin mo live. We have the Skype presentation for the live business presentation and the webinar for the live training presentation. Ito medyo mabilis to, no? Kung gusto mo mai-close ka agad ang prospect or clients mo, you can use this expert, no, invitation style, no? Kasi ito gumagamit talaga ng speed and quality. Kasi live no? Kung may mga tanong siya na nasasagot agad at nakikita niya yung kausap. That's why sometimes tatanungin mo talaga, ano ba gamit ng
prospect mo, Wi-Fi or free data. Kasi kung Wi-Fi, you can use this at once. Kung free data, hindi siya applicable. Okay? Importante po yun. Okay? So,